Just in, sa wakas na booking gustong ipatudas, XPRRD na bulabog ang plano Escudero, Tamba, PBBM, Bistado. Grabe naman yung ipatudas. Ano ba yun? Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Limited lang ito dito, limited lang ito dito. Ibig sabihin, bubuklatin mo ang Constitution. Kaya yung inilatag lang nila na tatlo dyan, in the name of economic provisions, is a lie. Kasi pinuklat nga nila eh. Plenary yan. Pwede silang mag-insert na wala tayong kamalay-malay. So kahit sinasabi nila economic provisions, ito lang tatlo ang gagalawin. According to Attorney Duterte, walang restrictions yan. Once na binuklat mo ang libro, ang Constitution. So kahit sinasabi ni Chis Escudero, I'm open, basta ilatag lang nila. Of course, hindi nila ilalatag ang lahat. Ngayon, open na si Senator Chis Escudero, the new leadership ng Senate. Open na, basta i-explain, mag-meet sila. We are under 2-month break. Sa House at saka sa Senate, they are under 2-month break. Ang haba nun, hindi natin alam kung saan sila pupunta. Parang usapan to sa chat-chat, no? Yun nga, yung pambulag, economic provision. Syempre, kung economic provision para sa ekonomiya natin, sa ikauunlad, is maaari kang mabulag dyan eh. Diba? Maaari na sang-ayunan mo yan kung sa taong bayan yan. Pero kapag yan, gumana na at nakapasok na, hindi mo alam kung ano pa yung mga nakapaloob dyan, yung mga nakatago, yung mga hidden agenda na mangyayari once na yan ay naisulong na. Alright? Free party dito, party doon, dinner dito, dinner doon. Of course, magiging close yan sila. Unlike dito sa dalawang dati, si Mig Zubir at saka si Tamba na nagkaawayan sila dati. Medyo nag-ano lang nung isinama si Mig Zubir doon sa Czech Republic. Pero hindi pa rin umusad after nung March na pagkikita nila. As indicated, sabi ko nga sa inyo, March 20 pa lang, third and final reading na sa House of Congress itong charter change. Sa hindi po malayo mangyari yon under the name of economic provisions. Ngayon, tingnan natin, ano ba itong RBH? Ano ba to? Bakit takot na takot kayo dito? Sabi. Ano lang naman yan, economic provisions lang naman yan eh. Ito kasi, yung 7 na yan, under House yan. Alright? Ito po ay kumbaga, ano na sa kanila, final na ito sa kanila. So, ito lang yung nilatag nila, tatlo. Ang papalitan lang, i-amend lang nila. Yan lang yung sinabi nila. At nakita ninyo kung gaano defensive itong House na sabi nila, ayan, ay hindi raw nila gagalawin yung dahil economic lang daw ng Constitution yung kanilang Kaya sabi nga itong parang yan, di nga. 'Di ba? Bakit pilit isinusulong kung ekonomiya lang? Ayaw nga ng taong bayan, ang daming tumututol diyan. 'Di ba? Kung maraming tumututol diyan, hindi niyo na dapat isulong pa. Bakit ginagawa ng paraan para maisulong? Nandiyan nga, napunta na yung mga PIPI dyan, di ba? Na nagkakaroon pa ng mga bayaran-bayaran daw, etc. Di ba? Bakit siya pilit isinusulong? Ngayon, kung ayaw naman talaga ng mga tao, ayaw ng mga nandiyan, maraming kumukontra, di wag, bahala kayo. Sa ikauunlad naman ng bansa, wag na natin ipilit yan, basuran na natin. Pero bakit nga ipinipilit? Marami namang paraan di ba? Maraming paraan para tulungan ang ekonomiya ng ating bansa para mapaangat. Magtrabaho kayo ng maayos. Yun Diba? Hindi na kailangan ng mga ganyan. Magtrabaho kayo ng maayos. Yung puso nyo, ilagay nyo sa mga tao. Diba? Yung tenga nyo, buksan nyo sa taong bayan. Yung mata nyo, buksan nyo rin sa taong bayan. Magagawa nyong paunlarin ng ating bansa kung hindi nag-aagawan sa kapangyarihan, kung talagang ang tinututukan ay ang problema ng bayan. Hindi na natin kailangan ng mga ganyan-ganyan. Diba? Maraming paraan para umunlad tayo. Ni Garin, sabi niya, yung political in nature daw is very impossible. Bakit? Ano to? Bakit todo explain kayo? Guilty ba kayo? I believe, talking to the most members of the House, almost all are supportive of the resolution. I limited doon sa tatlong amendments: public utilities, basic education, and advertising. Sabi niya, Garin,
also Deputy Majority Leader of the Committee of the whole House, said it would be political suicide if they included political amendments. Sabi niya, suicide daw yun pag gagawin nila yun. Hindi ba nag-suicide na kayo doon sa ginawa yung PI na yan? Kung hindi namin natunugan yan, kung hindi namin nakita yan, marami. Kaya namin natunugan yan. Kasi maraming nagtataka ng mga kababayan natin. Nagbibigay daw ng mga ayuda pero may pinipirmahan. So sabi ko, bakit sa iba-ibang lugar yung mga nagsusumbong? So doon natin nakita na merong under the table parang ginagawa itong house under the leadership nitong si Martin Romualdez na ito, meron palang people's initiative na isinasagawa na hindi natin alam. Mantakin mo, walang pandemic pero may ayuda. Sana all. Sayang lang yung binibigay na ayuda kung tutuusin. Kasi malayang nakakapagtrabaho ang mga tao ngayon. Wala nang pandemic. Bakit kailangan mo bigyan ng ayuda yung mga tao? Diba? Malaya sila nagtatrabaho eh. Diba dapat nung pandemic sila binibigyan? Hindi mo naman kasi pwedeng ikatwiran na kaya namin binibigyan ng ayuda yung mga tao kasi krisis ngayon. Kumbaga yung mga pagkain ngayon ang mamahal. Kailangan natin tulungan yan. Kaysa bigyan nyo ng ayuda yung mga tao, kaysa bigyan nyo kami ng ganyan, bakit hindi nyo na lang isulong yung pagpapababa ng mga bilihin sa atin? Bakit hindi na lang yun ang resolbahin ninyo? Bakit hindi nyo resolbahin yung mahal na presyo ng bilihin, mahal na presyo ng bigas, yung mapababa nyo? Diba? Mas malaking tulong yung higit pa sa ayuda yun. Kumbaga yung perang ibinibigay na yan is panandalian lang yan. Isang araw, 2 araw, 1 linggo, ubos na yan. Ang mas kailangan ng tao ngayon ay yung makakatulong sa kanila for life. No? Nang mahabang panahon. Hindi yung panandalian lang. Yung iba kasi dyan, magiging practical, tatanggapin nila yung ayudang matatanggap nila. Halagang 5,000. Siyempre nakakasilaw yan, tatanggapin nila sa hirap ng buhay. Pero kung mabibigyan yan, marunong mag-isip. No? Ang iisipin niya, ano ito? Diba? Wala namang pandemic, bakit ako binibigyan ng gantong pera? Para saan to? Diba? Kung yan ay nakapaloob sa mga ganyan na lagay-lagay o ano man yan, is may isip mo na bakit ko ipagpapalit ang prinsipyo ko sa ganitong halaga. Hindi namin kailangan tong pera na to na alam ko na panandalian lang mauubos na to. Sa halagang 5,000 na yan, pag naubos yan, wala. Haharap ka na naman sa panibagong buhay mo. Mahal pa rin ang bibilin mo. Diba? Mas maganda isulong nyo na pababain ng mga bilihin natin. Mas tulungan nyo yung mga taong bayan. Yun. Ngayon nalaman natin, nakita ninyo kung paano nila ibinaon yung issue na yon? Ibinaon nila yung issue na yon. Sa papaanong paraan? Nagbaon sila ng nagbaon, naglabas sila ng naglabas ng mga issue patungkol kay Duterte kung ano-ano na. Kaya yung SMNI, si Pastor Kibuloy, yung yung ICC, naglabas sila kung ano-ano. West Philippine Sea, lahat ng mga issues. Lahat yan, nagpalabas pa sila ng senaryo na the biggest drug hole sa Pilipinas. 2 tons noong una. Kumbaga, para malimutan natin itong PI na ginawa nila, supposedly they are accountable dito sa people's initiative na ito na itinago nila sa publiko. Ngayon sasabihin nila nga, it would be a political suicide pag gagawin daw nila yung political amendments kasi nungalingan, ginawa na nga nila eh. Huwag silang magmamalinis kasi ginawa na nila. No? So yun lang yun. Sabi, I think that we have witnessed in the previous days and weeks is already enough evidence to dispel any rumors na ngayon. So yung PI, rumors lang yun. Yung paggamit ninyo ng pondo, pera, tax ng bayan para sa ayuda in return to signature campaign ninyo, apprehension, or any chismis na sinasabing baka ma-expand ang coverage. Okay? Baka mamaya hindi na gamitin yung ayuda na yun. Kasi iba na Senate President. Kasi alam naman natin si Subiri talaga is kinontra yan. Kaya kailangan talagang gamitan ng mga ganong hokus. Diba alam natin maraming kumukontra sa Senado. Kung makontrol ang Senado ngayon, naku, wala na. Alright. Oh yeah. Coverage. So hindi po imposible ito. Hindi po imposible ito mga kababayan. Hindi po imposible. Ngayon, ano ba yung counterpart nito? Sa Senado naman is yung RB H6. Ganun din, the same. We are not even shown yung details kung ano naman sa kanila. Sasabihin lang nila sasabihin lang nila this is saan yung sinabi, for change of
economic provisions on public utilities, basic education, advertising. Pero isa po yung kasinungalingan. Meron ako nakitang article dito sa Ibon Foundation. Hindi ko alam kung anong kulay ito, pero realistic yung kanilang ang kanilang isinulat na narrative. Sabi dito, the railroading and passage, okay, of the resolution of both houses, RBH number 7, shows that the House had already decided on the bill as soon as it was filed. Bakit? Kasi PI pa lang, yun na yung decision nila. Ngayon, para matanggal sa kaisipan ng taong bayan, isinantabi nila kuno yung PI at ngayon ay economic provisions na. Ang galing, di ba? It was irrelevant that the argument... Biglang iniba no? Hindi tayo makakalusot dito sa PI, economic provision na lang. Talagang ayaw gusto niyo magkaroon ng Prime Minister Ako, nagkaroon ng ganyan, saan kayang bansa masarap na lang tumiya? For economic charter change did not hold water. The House was just going through the motions of deliberations, and the measure is in reality a Trojan horse for the Marcos Romualdez clan's self-interest to tighten their dynastic grip on the political power. Alright? So magkaroon sila kuno ng mga deliberation, mahabang deliberation. Ito daw ang kanilang ipopropose na economic provisions. Pero, paano naman, Jojo? Paano naman nila i-insert yan? Maalala ninyo yung nangyari sa Maharlika Investment Funds. Kung gaano nila kabilis yan na ipinasa batas. Without even explaining sa taong bayan kung paano nila gawin. Yung Maharlika Investment Funds na yun, parang hindi ko naramdaman yun. Ang in-explain nga lang, actually hindi nga nila in-explain nung una kung hindi yan question. Kaya naramdaman nyo ba yun, yung Maharlika Investment Funds? Kukunin nila yung pondo ng SSS, GSIS, yung mga pension, yung mga binibigay ng taong bayan. Ayun ang matindi. Ginagalaw nila yung mga yung mga pension ng mga tao. 'Di ba? Gaya yun sa PhilHealth nga na issue din nung nagkaroon ng ganun. Parang hindi natin alam kung totoo o hindi. Yun nga yung naisiwalat ni Attorney Roque. 'Di ba? Dapat hindi ginagalaw yun kasi sa mga taong bayan yan Ngayon kung pati yung mga pensyon ng mga taong bayan na inaasahan na lang is gagalawin pa, babawasan pa, wag naman sana. Mas importante nga yan, mas sumobra, mas maganda, mas malaki yung maitutulong yan sa taong bayan 'Di ba? Kasi kung ginagalaw yan, saan nyo ginagamit? Sa pagsulong ng inyong sariling kapakanan, sa sariling kapangyarihan? Ganun ba yun? Yun kasi yung nararamdaman ng taong bayan natin 'Di ba? Yun yung nararamdaman nila. Ang importante, kapangyarihan, kailangan maupo ako, kailangan ganito. 'Di ba? Hindi nyo na inisip yung taong bayan. Nasaan na yung boto na nakuha nyo? Yung pagiging tiwala sa inyo. 'Di ba? Wala naman kasing maririnig na masama sa taong bayan kung walang nangyayaring ganito. 'Di ba? Kung hindi ngayon pinansin yung GSIS na yan, isasama yan pati. Kukunin yung pera ng Land Bank, DBP, ganito ganyan. Pero hindi nila i-explain kung paano nila yan i-invest. At ngayon hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa Maharlika Investment Fund na ipasa batas. Now automatically, it is a law already. Pero ang question, meron ba tayong natatamasa dyan sa Maharlika Investment Fund? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari, kung ano yung ini-insert nila dyan. Bakit ngayon nakita natin parang ayuda nation na tayo, ayuda dito, ayuda doon, ayuda dito, ayuda doon. Saan nila kinuha yung pondo? Ayun na, ayuda ng ayuda, ginagawang batugan yung mga tao 'Di ba? Pinapaasa yung mga tao sa pagiging ganyan. 'Di ba? Imbes na bigyan niyo yung mga tao ng sapat na trabaho, no? Sapat na kita, kumbaga taasan ang sweldo nila at pababain ang mga bilihin, isa ayuda dinadaan. 'Di ba? Sinasabi ko, mabilis maubos ang ayuda. Mas maganda kung isulong nyo, mas makakatulong pa kayo kung tataasan ang sweldo, pamumurahin ng bilihin. Ganun yan. Kaysa kung ano-anong ayuda. Huwag gawing tamad ang mga Pilipino dahil hindi tamad ang mga Pilipino. Marunong dumiskarte yan. 'Di ba? At isa pa, walang pandemic. Wala tayong hinaharap na matinding crisis ngayon kundi mahal lang ang bilihin. Walang transparency. Saan ba kinuha yung pondo na yan? As in, sa Maharlika Investment Fund ba? O sa nakalagay ba yan sa under GAA natin ng 2024? Hindi ko alam. Kasi nagkalat ang ayuda sa iba't ibang bansa. Don't get me wrong. Nakakatulong yung ayuda pero yan ay pansamantala lang. Saan dyan yung investment? Pansamantala lang. Ngayon, gustong galawin yung constitution natin in the name of foreign direct investors kuno. Anong nangyari sa Maharlika Investment Fund?
pinasa batas, dumaan sa House, dumaan sa Senado, and then pirma ng Presidente para maging batas na Hasan na ngayon. So ganoon naman ang gagawin nila dito. Dito sa economic puno. Dumaan sa House, dumaan sa Senado, pipirmahan ng Pangulo, maging sa batas. Ngayon, pag naipasa batas na yan, bubuksan na nila yan. Bubuksan na nila. Whatever na gagawin nila sa Constitution, wala na tayong magagawa kasi batas na Nabuksan na. Ito yung sinasabi ni PRRD na once na binuksan nila yan, wala na. There's no restrictions. Kaya napakadelikado ito. Delikadong-delikado. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Banat News Updates at syempre credits kay Sir yung nagsasalita. O nga naman, pag nabuksan na yan, wala na. Diba dapat ang Constitution, hindi pinapakailaman yan Diba? Huwag nang babaguhin. Kaso kung nadya na, pag naisulong na, wala na. Kawawa na naman si Juan. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.